Okay, so ngayon, gagawin lang natin is punta tayo dito sa folder. So, Crack by Agnus and then SQLite. So, right click. Kailangan may Windows WinRAR kayong naka-install para magawa nyo to. So, right click nyo lang and then extract H separate folder. So, mag-create siya ng panibagong folder, kanya-kanyang folder para ma-install nyo siya. So, bago tayo magsimula, ang baguhin nyo muna is yung IP address. So, yung IP address, gawin muna natin static kasi ngayon naka-DHCP siya. So, punta tayo internet adapter, options, and internet. Right click. So, makikita nyo yung may internet naman siya pero static. So, yung gateway ko is 2.1. So, ito yung binibigay ni computer na IP address. So, gagawin natin siyang fix para hindi mabago. So, properties. And then, uncheck nyo na lang yung mga hindi kailangan. So, since magbuboot tayo ng IPv4, yan. Click nyo yan. Then, double click para ma-edit. So, ngayon, lalagay ko yung IP address ko para dito sa server to the 200. So, yung gateway na binibigay sa akin, internet 2.1. And yan. So, okay lang natin. Okay. Yan. Para magbago ang ating IP address. So, yan. 2.200 na. Ngayon, since nabago na natin ang IP address natin, make sure din na naka-off ang ating firewall. Punta tayo start, then firewall. Type ng firewall. Or Windows Defender Firewall. So, yan. Naka-off na yung akin. So, turn off. Talang tayo ng turn off Defender. Click nyo lang yung turn off. Yan. Usually kasi naka-turn on yan eh. So, babaguhin nyo. Turn off nyo lang. Okay. Yan. So, okay na siya. Naka-turn off ng ating firewall. By the way, yung gamit ko pala na Windows is yung bigay sa group. So, thank you sa nagbigay ng OS, which is Oprekin. Yeah. Version 6691. So, ayan. Version 22H2 na siya. 691. Okay, so start na tayo. So, pagdating dun, pagka-extract natin, sa natin yung Agnus, Crack by Agnus. Dito sa readme. Yan. So, actually, itong original to na iCafe 8, iCafe 8 9.3.0, galing siya sa China. So, original siya na installer. So, pag binuksan natin, yan. So, yan. Version 9.3.0. Yan, nakalagay naman. So, yung mga updates niya, updated siya nitong, tested and working naman siya bago siya translate sa English nitong December lang. Pahabol ko na nga yung New Year para sa atin. So, yan. At ang version niya na mga nadagdag, ito. So, basahin nyo na lang. Yan yung mga bagong bigay ni iCafe 8 sa version na to. So, ang build niya is 2025 November 14. So, yan yung latest na updated sa website. So, from China website yan. And then, ayan. So, mag-install na tayo na iCafe 8 9.3.
0. So, ang gagawin nyo lang, check nyo po lang muna yung drives nyo. Ito tayong disk. So, dito, meron akong tatlong SSD, tsaka isang hard drive. So, sa SSD, pinangalanan ko siyang image. Yung isang SSD naman para sa write back. Tsaka yung isang SSD ko para dito sa OS na in-install ko. Pero pwede rin naman pagsamahin ng OS at image. Okay. So, gagawin lang natin. Proceed. Click the next. Next. Makikita natin yung IP address nandito. 2.200. Yung binago natin. So, next lang tayo dyan. So, username and password. So, sa username, gagawin natin iCafe8. Or bahala na kayo kung papangalan nyo. Pero, mas okay sa akin yung iCafe8 para default. Hindi siya mag-error. Password is 123456. So, next tayo. Then, yung drive D, baguhin nyo lang. Gawin yung drive C. Then, pangalanan nyo lang na dito na iCafe8 para hindi mag-error. Then, next, para mag-install na. So, installing na yan. So, meron din tayong image na na-download. Galing din sa group. WinPro 6693. Latest din siya. So, shoutout sa nag-share. Thank you. Lagay ko na lang din yung link sa comment section para sa mga maghahanap. So, installing ng ating iCafe 9.3.0. Yan. So, tapos na mag-install. Usually, yung ginagawa ng iba, kinacrack na nila. Yan. Pero sa akin, hindi na natin i-close to. So, gagawin na natin, close na natin yung itong installer at saka yung system tray. Usually, kasi sa iba, hindi na kino-close yun eh. So, sa akin dito, step by step para mas mabilis. Close na natin yun, installer. Papansin natin na Chinese version para siya. Or pag click nyo dito, ayan, Chinese or unknown character pa. Hindi pa siya crack. Pero yung version niya is version 9.3.0. Meaning yan yun. Na hindi siya binago, hindi siya na-edit, hindi siya... Yung function niya pang version 9.3.0 pa rin talaga. So, ayan, exit muna natin. Right click, exit. Ito sa crack version. Crack by Agnus. Open natin yung folder. Ayan, so ang gagawin lang natin, copy nyo na lang yan lahat. Right click, copy. So, punta tayo sa folder ni iCafe8. Itong rename na natin to iCafe console or kayo na bahala so anong gusto yung pangalan. So ito, right click lang natin, open file location. Ayan. So ang gagawin natin, balik lang tayo sa folder ni iCafe. Click nyo yung iCafe. And then, yan. Dito na tayo sa mga folder. Paste nyo ngayon dito. Right click, paste. So, nakatera copy ako eh. So, yan. Paste nyo na lang dyan. Overwrite.
So, yan, nag-error siya. So, ang gagawin nyo lang para hindi mag-error, tayo services, exit natin. Services, type nyo lang, search nyo. Yan. Tapos, press I. Hanapin nyo lang itong Chinese character. Then, stop. Okay, so once na nag-stop na yan, gagawin nyo lang, paste nyo lang uli, right click, then paste. Yan, hindi na to mag-error. O, diba? See, nagtuloy-tuloy lang yung paste niya. So, walang error yan. So, dito sa Chinese character na to, start nyo lang uli. Start, ibig sabihin yan, refresh niya yung server para mabasa. So, exit nyo na lang yan. Then, SQLite. Ito naman para sa game disk. So, mamaya ituturo ko rin paano palitawin yung game disk. Ayan. So, since na-install na rin natin yung iCafe 8, gawin lang natin, right click, open file location, try yung iCafe 8, iCafe service tray. So, maglagay lang tayo ng shortcut, kung gusto nyo, ako maglalagay ang shortcut para mas madali ko siyang mabuksan. Ayan. So, right click nyo lang. Yung nasa desktop na yan, run as admin nyo na lang parehas yan. Right click, properties, compatibility, right click sa administrator. Run as admin. Apply okay. Right click, properties, compatibility, administrator, run okay. So, bubuksan muna natin si service tray. Yan, mapapansin natin na English version na siya. Yan. English na and running na rin siya. So, mapupunta siya sa ilalim. Dahil service tray nga siya, nasa tray siya. Sa ibaba. Then, punta na tayo kay console. So, iCafe 8, yan. Version 9. Sa unang pagbukas, mag-close siya kasi nagre-read lang. Then, second bukas nyo, wala na yung error. Okay. So, ito na siya. So, ayan yung features niya. Okay. Then, naka-VIP na rin yan. Pag napansin nyo na nakakulay red tong VIP, ibig sabihin di siya successfully na copy-paste yung crack. So, license na rin yan. Unlimited na rin yung clients niyan. Okay. And then, try na natin mag-setup ngayon. So, tama na tayong server. Click nyo yung network card. And then, click nyo yung server para sa game disk, sa cache. Save. Server set cache size. So, since na 16 gig ako, sabihin natin 4 gig sa game cache ko. Pang trial lang muna. 2 gig sa image and write back. Ayan. So, these settings. Ayan. So, sa drive D image. Ayan. D for image. Sa write back. Naka-E. So, dapat sa E rin siya. Ayan. Sama. So, games. So, G din dapat siya. Kasi nasa drive G. Para mas makita yung game disk, kailangan tugma sila lahat. So, G, G, G. Okay. So, ngayon,
ibalik na tayo sa server para ma-set natin yung game disk. Exit muna natin si console. Tayo kay iCafe 8. Tayo sa secure SQLite database para mabago si game disk. Buksan na natin yung application. Open database. Or browse. Then browse data, open database. Punta lang tayo sa folder ni iCafe. Dito yan sa disk computer. Drive C. And program files. iCafe 8. Then bar server. Data. Bar server. So, hanapin lang natin si game disk. So, ako, para mas madali ko siya mahanap, lagi ko hinahanap dito yung R disk. So, pag binuksan mo siya, buong pangalan niya ay iCafe server disk. So, yan, naka-drive siya. Sakto, tama na, nakaset na to. So, for example, sa iba kasi nakaset yan, kunwari F. Yan, ganyan yun, nakaganyan yan eh. Nakaset na yung ganyan. So, ang gagawin lang natin yan ng drive G. Para pantay sila. Para magtutugma to sa client. Apply natin. And punta tayo sa write changes. Yan, so okay na yan. Nakaset na yan. Exit na natin at buksan na natin ulit si console. Check natin kung nakaset na. Ito yung server. These settings. Para sure na lalabas siya. Save sa next boot. Yan. Okay, nakaset na yung RAM natin. RAM cache. Network. Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa image. So, ang gagawin natin dito is mag-create man tayo ng image. So, yan. Mag-ano lang tayo sa drive D. Diyan na mapupunta yung image. Drive D. So, yan, mapapansin natin na image resource. Properties natin. Yan. Usually, nasa, ano yan, depende yan sa magiging upgrade resource nyo. Sa akin, lumabas na si 570. So, dapat, yan, tama siya, 570. Sa iba kasi is, sa 66 MB lang, 70. Pag mga ganon, ibig sabihin kulang yung cache nun. So, kulang yung upgrade resource. Kailangan mag 500 siya. Or 300 MB pataas para hindi mag-error yung image natin. So, create lang tayo image. Then, test muna. Is 40 gig or 30 gig. Sa akin, 40 na linagay ko. Yan. So, nag-create na siya ng image. Close natin. Ito tayo sa drive D. Ayan na. Lumabas na yung test na image. Na pang testing natin. So, ang gagawin naman natin, balik na tayo sa console para gumawa tayo ng client. Okay, so sa paggawa naman ng client, ito tayo ng client manage. Right click tayo. Add new client. So, client name, kayo na bahala kung anong pangalan ng client name. So, lagay ko muna dito PC1. Then, yung IP address na gusto kong ilagay, iset. So, since na 200 yung sinet ko kanina para sa server, gagawin naman natin tong client, first client, 221. So,
So, yan. Wala tayong babaguhin dyan. So, yung sa image niya is test, configuration, PNP. So, yan. Dito, automatic na to na once ma-detect ni iCafe yung board mo, lalabas naman si Secure Boot o kaya Virtual TPM 2.0. So, check nyo lang lahat yan. Sa server, click nyo yung desktop. Sa client cache, natin 512 muna. Pwede nyo naman baguhin yan yung cache. So, dito sa graphics, none. Kasi magpa-first boot lang naman tayo eh. So, resolution na monitor nyo. Sa akin, naka 1920 kasi ako by 80. So, ito. Fresh rate, 70. Pwede yan. Then, performance. 3D settings. Performance yan. Sync settings. CPU. So, naka-built-in lang muna ako. Para sa client ko. Wala pa siyang video card. So, iboboot lang muna natin. So, confirm. So, ayan. Nakagawa na tayo ng first client natin. Exit lang muna natin. Then, check natin ang resource. Ayan. So, mataas pa rin siya. Image. Upgrade resource. Yan. Tama naman. Mataas na. Sige. Mag-upload na tayo ng image. So, yung image na gagamitin ko is yung binigay sa group. So, thank you sa nagbigay ng group. I-share ko na lang din yung link. Yan. So, ito yung image niya. Windows 10 Pro 6693. So, gagawin lang natin. Balik tayong console. Okay. Then, tayong client. Server manager. And image management. Dito naman tayo mag-import na tayo ng image. So, since sa desktop ko siya linagay, import image. Select. Hanapin lang natin yung image natin. Okay, open natin. So, para import natin para malagay yung image doon sa loob ng server. Import. And automatic na yan, magkakaroon yan ng image sa path niya sa drive D. Yan. Pumunta tayo ng drive D. Nandiyan yan. Image. Okay. Now, yun na. Nagkaroon na siya. Kumbaga, from desktop, napunta siya sa drive D na. Na-convert na siya para mabasa as image. Yan. So, okay nyo lang. So, yan na. Naka-upload na ang ating image. Actually, hindi pa to fully converted to English. Kaya may mga ganun pa siya. Pero the rest is converted na yan sa English. Ayan. Ayan o. Sa mga hindi pa fully converted. Pero English na yung, yung iba part. So, since na balik na tayo sa server, since na-upload na natin, yan, yung ating image ay ngayon ilalagay na nga natin sa client para magkaroon na siya ng Windows na iboboot. Kasi yung test, itong test is walang laman yan or walang naka-install na OS. Kaya lalagyan natin ng OS. Which is, papalitan na natin si Windows 10 Pro 6693. Ayan. Then, check nyo lang lahat. Confirm.
So, sa unang boot, ang gagawin nyo lang, turn on super user. Then, okay. So, yan. Magbo-boot na tayo. Okay guys, so yan. Nakabot na tayo. Yan, tingnan natin yung drive D kung nakalabas na yung si online games or si game disk natin. G. Yan, lumabas na. Sa akin lumabas na. Tayo kay server. Yan, naka-green na rin siya. Papapansin nyo naka-green yung ating super user or super tube. Yan. Kasi, kaya naka-green siya kasi tama yung pag-install natin. So, yan. Try natin naman isa pa pala. Mag-restart ako. Lilitaw yung game menu. So, gagawin lang natin is i-hide natin siya. Para hindi ano yung game menu. So, yan. Yan, mabilis lang yung booting natin. Check natin. Ang server. Sabihin may palaman tayo eh. So, wala tayong palaman. Naka-video pa yan. Yan, goods na goods. Okay. Performance. So, ayan. So, pagdating kay client, yan, lumitaw yung game menu na to. Gagawin na natin para i-hide yan. Exit na natin yan. Puntahan tayo ng MS config. Yan, punta tayo ng services. Hide na natin yan. Hide all Microsoft services. So, antira nyo na lang si VGC kasi yun yung Valorant para automatic hindi siya mag-error. Yan. Then, punta naman tayo startup. Open Task Manager. So, naka-enable kasi sa yung game disk natin na or yung game menu. So, kung gagawin nyo na disable nyo na lang yun. Disable. Disable. Si Riot Games, pwede na natin enable yan. Si Valorant yan, tsaka si Vanguard. Okay. Okay, then restart lang natin. Check natin kung mag-appear pa yung game menu. So, saglit lang yung booting niya. Yan. Natin kung may mag-appear. Okay, wala na. Good. Online games, game disk, okay. Tingnan natin si Crossfire, buksan natin. Okay.
So, nakapatch na rin kasi itong si Crossfire. Kaya, tinesting ko. Linabas ko na yung icon niya. Yan, okay na si Crossfire. So, hindi ko na iti-test to. Test ko na lang sa other video, yung mga games natin. So, ayan, at least napabot na natin si client without error and working siya sa version 9.3.0. And also, yan, gagawin na lang natin, i-shutdown natin para ma-save. So, ang gagawin nyo na lang is right-click. Pag naka-off na yung client natin, right-click. Kaya mapapansin nyo, wala na yung color green. Sabihin, naka-turn off na yung super user. Right-click nyo lang para ma-save, then turn off super. Hit yes. Then, lagay lang tayo ng restoration point. Number 1. Then, yes. Okay na yan.